Hindi ako nag-outsource ng kahit anong trabaho. Alam ko namang kumakalat ang chismis. Tinatapos ko pa rin lahat at nagsusumikap ako. Nililinaw ni Hailey Knight ang tsismis tungkol sa kanyang needlepoint business, pero may mas malalalang tsismis pa. Maganda tayo para sa chemo ngayong umaga. Mag-skincare muna ako ng konti. At iyon ang nagdala sa atin sa sandaling ito. Binababago mo ang buhay ng iba para sa sarili mong pagkamakasarili at kasakiman. Ako si Anjanette Levi at ito ang Law and Crime. Si Hailey Knight ay isang babae na masasabi mong parang isang kamaleon, pero sa pinakamasamang paraan. Si Hailey Knight ay isang sinungaling at isa rin siyang manloloko. Inamin na niya ito. Pinagtaksila niya ang mga taong tinawag niyang kaibigan sa loob ng maraming taon at pati na rin ang mga taong hindi pa niya nakikilala na gustong tumulong sa kanya. At ngayon, makukulong siya dahil dito. Si Knight ay nurse na mahilig sa needlepoint. Tingnan mo, Gawa tayo ng maliit na ang laman ng needlepoint bag ko. Una, itong maliit na lalagyan. Nandito sa loob ang mga gamit ko na hindi ko madalas gamitin, pero baka kailanganin ko pa rin sa paggawa ng needlepoint. Dahil dito, may maliliit na brass pack para sa canvas ko. Ito ay para sa finishing, ilang seam ripper, at itong maliit na tool na talagang gusto ko. Parang stitcher's best friend ang tawag dito. At nakakatulong itong itulak pabalik ang sinulid habang nagtatahe. At pagkatapos, meron akong mga gunting na ito na hindi ko masyadong ginagamit kumpara sa iba ko pang gunting na ito naman. Gusto ko lang gamitin ang mga ito kapag pinuputol ko ang mga bagong bigkis ng sinulid. Kaya dito, nilalagay ko to sa bag ko. mukhang walang masama, di ba? Isang babae at ang kanyang needlepoint bag. Ngunit palabas lang ito dahil karamihan sa online na sinabi o ginawa ni Hailey Knight nitong mga taon ay kasinungalingan. At ngayon, inamin na niya na umabot pa siya sa puntong pineke niya ang pagkakaroon ng cancer noong 2024 para lang makakuha ng simpatya at pera. Si Rachel Radel ay nagkukwento kung paano niya nakilala si Hailey Knight sa Nevada. Nakilala ko si Hailey. Isa siya sa mga empleyado ko noon. Kinuha ko siya para magtrabaho kasama ko sa isang surgery center. Napakabait niya, pati ang asawa niyang si Charles na natatrabaho rin doon. Simple at mabait silang mag-asawa. Sinabi niya na marunong siya sa internet marketing. Samantalang, hindi ako ganun kaalam dito. Sinabi niya na may access siya sa mga diskwento sa Like to Know at dating yung sinusubukang ibenta ang sarili niyang mga bag. Ilalagay ko dito ang ilang email na yun ngayon. Tinanong niya kung gusto kong bilhin ang bag niya. Pagkatapos, mabilis niyang binanggit ang diskwento niya at ng Rolex dito. Tinanong kung gusto ko at kinumpirma ang petsa. Tinanong ko siya kung paano ito gumagana. Kaya kahit sa lahat ng yon, nagkatrabaho pa rin siya sa surgery center. Naalala ko na tuwing tatayo siya, kunwari ay matindi ang sakit ng likod niya. At sinasabi niyang pupunta siya sa doktor para magpa-MRI at scan para malaman ang problema. At kinabukasan, matapos ko siyang padalhan ng pera, tumigil na siya sa pagtatrabaho. Ilang linggo matapos, nag-post siya ng GoFundMe at sinabing may pancreatic cancer siya. Sobrang seryoso ang pancreatic cancer at isa sa may pinakamataas na mortality rate dahil madalas natutuklasan lang ito sa huling yugto ng sakit. Ito ang GoFundMe ni Hailey Knight. Matagal nang na-disable ang account na iyon. Nagsinungaling si Hailey Knight tungkol sa kanyang cancer diagnosis at nag-post pa ito sa TikTok. Maganda tayo para sa chemo ngayong umaga. Gusto ko lang mag-skincare kahit hindi ako madalas mag-ayos para gumaan ang pakiramdam ko. Hinugasan ko ang mukha ko, nagsipilyo, nag-skincare, at nagguwasya. Paborito ko ito dahil malaki ang tulong sa lymphatic drainage ko. Nag-SPF ako kasi kailangan kaunting concealer sa ilalim ng mata, chapstick, kilay, at blush. Kasi bakit hindi? Handa na akong umalis. Si Avery, lagi kumakaway tuwing isasara ang garahe. Sobrang cute niya, paborito ko yon. Galing ako sa chimo at natuwa ako sa bagong dressing ko. Uminom ako ng kape kasi pakiramdam ko deserve ko naman. At ngayon, ituloy na natin ang natitirang bahagi ng araw. Detalyado ang video tungkol sa paghahanda sa chemotherapy. Hindi lang tungkol sa cancer diagnosis ang panlilinlang ni Hailey Knight, kahit napakabigat na bahagi iyon.
Ayon sa mga biktima, nawalan sila ng libu-libong dolyar matapos mangakong bibigyan sila ni Hailey ng access sa biyahe at trabaho. Inimbitahan niya ako, asawa ko, at mga anak ko sa all-expenses-paid trip sa Disneyland. Kami lang ang pipili ng petsa at pupunta lang kami ron. Kaya sa text na ipapakita ko, makikita mo ang dami niyang sinasabi tungkol sa Disney. At kung titingnan mo ang mga scam ng ibang tao, isa pa yun sa mga scam na ginagawa niya kung saan sinasabi niyang may mga deal siya sa Four Seasons at dadalhin kanya doon. Kailangan mo nang magbayad ng deposit. At pagdating ng araw, ang mga trip na ito, hindi naman talaga sila totoo. Malalaman mo din yan agad. Marami pang ganyang klase na nandyan din. Ayon kay Rachel Raydell, naawa siya sa kaibigan niya. Pero napansin niyang may mga bagay na hindi akma sa isang taong sumasailalim sa matinding chemotherapy. Tandaan mo, nangyari ito noong 2024. Narito ang ilang bagay na ipinost niya na nagpaisip sa akin kung may mali o hindi tama dito. Kapag may usok, may apoy. Noong Marso 16, nagsimula siya ng chemo radiation, nagpa-opera noong Abril, 10 ipinakita ang port noong Abril 16 at nag-get ready with me pagkatapos. Noong Mayo 22, sinabi niya sa GoFundMe na magkakaroon siya ng port at magsisimula ng Red Devil chemo. Noong Hunyo 13, wala ng port at nagsimula siya ng bagong needle-pointing na negosyo na mukhang tuluyang wala ng port. Kaya sinasabi niya na ang cold cap ang nagligtas ng kanyang buhok. Pero hindi talaga yun epektibo sa Red Devil chemo. At para sa kanya, magsimula ng bagong negosyo habang dumadaan sa operasyon at gamutan, parang wala nang saysay ang lahat. Nakonsensya talaga ako na questionin ang 28 anyos na sinasabi na mamatay sa cancer. Kapag sinabi niyang may bagong 4 cm na bukol, ibig sabihin hindi gumagana ang gamutan at lumalala ang cancer niya. Kaya talaga nasaktan ako dahil nagduda akong nagsisinungaling siya. Gusto niyang ibalik ang pera namin sa Milyo pero walang dumating. Pinipilit ko siyang ibalik ang pera ko. Sabi niya, pauwi na siya galing New York, titira sa kapatid niya, pero di alam ang address. Sabi ko, 2,024 na ngayon, maraming paraan tulad ng Zelle, Venmo, Cash App, kahit kalapate pa. Basta, ibalik mo lang ang pera ko. Parang paulit-ulit na lang na puro palusot. Walang cheque, walang bayad, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Sawa na talaga ako. Kaya tiningnan ko Facebook niya at nakita kong may family photoshoot sila sa tabing dagat. At kung tignan mo, tignan mo lang ito. Hindi ka makakaroon ng 10 lines kung sumasailalim ka sa Red Devil chemo noong Setyembre 20. Sige, maging totoo tayo dito. Ayon kay Rachel Raydell, si Hailey Nate ay nasa tabing dagat para sa family photoshoots kahit dapat ay namamatay siya sa cancer at sumasailalim sa chemo kaya nilalabanan niya para mabawi ang pera niya. Sige mga party people, humanda na kayo. Ito na ang pinakamahaba sa lahat. Sa puntong ito, nakapagpadala na ako sa kanya ng demand letter. Naghihintay ako ng sagot niya dito. Alam ko lang na walang saysay ang sinasabi o ginagawa niya. Nagsisinungaling siya at gumagawa ng peking screenshot ng bayad, dokumento at mga email na hindi totoong umiiral. Sabi ko nga, pinadalhan ko siya ng demand letter at link sa Nevada NRS na nagpapaliwanag ng ibig sabihin ng panlilinlang. Pumayag din siya sa huli na ayusin ito at binigyan ako ng maikling paliwanag sa nangyari. Good luck! Narito siya, ikinuwento niya sa akin ang totoong nangyayari at kwento sa likod niya. Nakuha niya ang demand letter ko, tapos binigyan lang ako ng walang kwentang paliwanag at sinabi pang, "Salamat, pasensya na." Sabi ko, "Huwag kang mag-sorry. Kung may pangbiyahe at photoshoot ka gamit ang pera ko, dapat kaya mo rin akong bayaran. Huwag ka nang mag-sorry." Kaya malinaw na natanggap niya ang demand letter at gusto niya akong bayaran agad. Nagbayad siya ng 1 beses noong katapusan ng Setyembre. Noong Oktubre 4, mga alas 10 ng umaga, dapat dumating ang pangalawa niyang bayad. At malaking bahagi ng pangloloko niya ay sinusubukan niyang gamitin ang emosyon mo. Nung una niyang dinala ang taong may bag, sabi niya, "Yan muna ang gamitin mo hanggang dumating ang bago." Pasensya na pero hindi ako nagpapanggap gamit ang gamit ng iba. Maghihintay na lang ako ng sarili kong bag. Hindi rin naman ako tanga. Itinago ko ang bag niya kasi hawak niya pera ko. Dapat ay padala niya muna ang huling bayad ko, pero pinadalhan pa niya ako ng return label. Gusto niya maibalik ko muna ang bag bago ibigay ang natira kong pera. Sawang-sawa na talaga ako sa kanya, palaging ganito ang nangyayari hanggang Nobyembre.
Naglakas loob pa siyang magpadala ng cease and desist matapos kong i-post sa TikTok ang nangyari pagkatapos kong magsampa ng kaso. Ipapakita ko sa inyo ang huling mensahe para makita ninyo kung paano ito natapos. Bagsak na ang bahay-bahayang baraha ni Hailey Knight. Umamin siya sa kasong pagnanakaw, isang Class C felony sa Nevada. Humarap siya sa korte para sa hatol, habang tinukoy ng biktima ang pinsalang ginawa niya. Kagalang-galang na hukom, ako po si Cory King. Hindi ko inakalang tatayo ako sa korte at magbabasa ng victim impact statement, tulad ng iba pang biktima. Wala po sa amin ang gusto merito ngayon, pero naniniwala po ako na karapat-dapat marinig ang aming mga tinig. Umaasa akong sa pagbabahagi ng aking karanasan, mas maiintindihan ng korte ang epekto ng ginawa ni Hailey sa amin. Nakilala ko si Hailey higit 10 taon nang lumipas. Mula noon, naging mapagkakatiwalaan siyang kaibigan at nagtagumpay sa paggawa ng nilalaman. Nagsimula si Hailey ng fashion blog matapos ang high school at dumami ang kanyang followers sa Instagram. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagtatrabaho niya kasama ang mga kilalang brand at mga kumpanya ng hotel. Si Hailey at ang kanyang asawa na si Charles ay nagtrabaho ng kaunting oras lamang sa kanilang regular na trabaho bilang mga rehistradong nurse. Ipinagmamalaki ni Hailey ang magandang takbo ng kanyang karera bilang content creator at nabuo niya ang mga relasyon sa iba't ibang brand sa mga taon. Dahil sa kanyang ipinapakitang buhay at kumpiyansang pananalita, hindi ko siya pinadududahan. Alam ko na ngayon na maraming kasinungalingan ang ipinakita sa akin ni Hailey. Nagpanggap si Hailey bilang iba't ibang kinatawan ng Four Seasons Hotel ng ilang buwan. Nagsimula ako nang banggitin ni Hailey ang kinatawan ng Four Seasons na si Beatrice Adams. Sinabi ni Cory Fink sa hukom na si Hailey na nagunwaring si Beatrice Adams na sinabi sa kanila na ang Four Seasons ay naghahanap ng content creator. Ayon kay Cory, lagi silang umaasa ng kapatid niya sa mga ipinangakong biyahe pero hindi natutuloy ang plano. Kapag may hindi makatuwiran, may bagong paliwanag lagi. Pagkatapos ng pagdismaya, paggalito at maraming pagluha, nag-usap kami ni Hailey at Sydney tungkol sa pagkuha ng abogado para makatulong sa amin. Iminungkahi ni Hailey ang isang lokal na abogado na sinabi niyang malapit siya at dati na siyang nirepresentaan nito. Kailangan nalaman namin na ang mga komunikasyon na akala namin ay galing sa isang legal na team ay galing pala mismo kay Hailey. Isa na namang dagdag na palilin lang. Kung isipin ko ngayon, nakakabahala kung gaano kadetalyado lahat. Hindi lang siya gumawa ng pangalan. Binigyan niya ng personalidad, titulo, paliwanag, at tuloy-tuloy na pag-uusap ang mga tao. May mga kontrata kasunduan na may pirma at paunang bayad, pati komunikasyon mula sa legal na team. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin akong maintindihan kung gaano paraming effort ang inilaan dito. Kapag may di makatuwirang bagay, laging may bagong paliwanag, dokumento, tao, at dahilan para maniwala pa rin. Pakiramdam ko, tuloy-tuloy ang kasinungalingan. Puro manipulasyon at emosyonal na abuso ito. Minsan, nag-alala na ng kapatid ko sa mga intensyon ni Hailey. Nabanggit ko ito sa text at ito ang sagot niya. Hindi ko na kaya, hindi ko siya sinisisi at alam kong stressful ito para sa lahat. Ang hirap lang na ako pa ang na-stress sa pagpapatunay nito. Tapos may mag-aaka ng sinasadya kong iparana sa lahat ang trauma na ito. Nakakatindig balahibo basahin ito ngayon dahil alam ni Hailey ang trauma na dulot niya sa pamilya ko at sa akin. Pero nagpatuloy pa rin siya sa panlilin lang. Binaga ng epekto sa pananalapi ang takbo ng buhay ko dahil naniwala ako sa mga sinasabi ni Hailey sa akin. Iniwan ko ang trabaho ko dahil naniwala ako sa mga oportunidad para sa kinabukasan ko. Nang bumagsak ang lahat, hindi ko na kaya tustusan ang gastusin ko, kaya tuluyin akong bumalik sa bahay namin sa Nevada at umasa sa tulong ng pamilya. Nanutang ako sa mga mahal ko para makaraos at nawala lahat ng pinaghirapan ko para sa sarili ko. Ayon kay Cory Fink, bahagi lang ito ng pagtataksil sa tiwala niya kay Hailey Knight. Ngayon, masakit balikan kung gaano kadalas na abuso ang kabaitan at tiwala ko lalo na nang dumating ang diagnosis ng cancer. Sinabi sa akin ni Hailey na may pancreatic cancer siya. Wasak ang loob ko. Naalala kong umiiyak ako at naalala ko ring umiiyak siya at sinasabi sa akin kung gaano siya natatakot. Natakot din ako. Talagang naniwala ako mamamatay na ang kaibigan ko. Nagdasal at nag-alala ako para sa kanya, umaasang may himala. Hindi sapat ang mga salita para ilarawan ng sakit ng paniniwalang mamamatay ang isang malapit na kaibigan at paghahanda ng sarili ko at paumanhin. Hindi kaya nilarawan ng salita ang sakit ng paniniwalang mawawala ang malapit kong kaibigan at paghahanda sa posibilidad nito. Hindi ko malilimutan ang sandaling nangyari noong Enero 2025. Ginising ako ng kapatid ko sa gabi, kumakatok at nagpapanik. Sabi niya, 4 na panahon ni Hailey.
Nang marinig kong pangalan niya, parang bumagsak ang tiyan ko. Akala ko mabalitaan kong patay na ang kaibigan ko. Nalaman ko na niloko lang pala ako. Nung sandaling yon, nagulo lahat ng alam ko. Nang malaman kong totoo, pakiramdam ko'y nalapastangan ako. Dahil sa karanasan ito, naramdaman kong nasa pinakamababang punto ako ng buhay. Naipit ako sa problemang pinansyal at labis na nabigla sa pagtataksel. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung paano nagawa ito ng isang taong lubos kong pinagkatiwalaan at alam ang ginagawa habang patuloy pa rin niyang tinatawag ang sarili niyang kaibigan ko. Isang taong pinagkatiwalaan ko ang sumiyat sa aking mga pag-asa, mga plano ko para sa hinaharap, pati na rin sa aking pananalapi, mga pagkakaibigan at maging sa aking pagdadalamhati. Sa pagbabalik tanaw, ramdam kong sinamantala ang buong tiwala ko. Ang epekto nito ay hindi lang tungkol sa pera. Naapektuhan nito ang aking karusugan sa pag-iisip, ang aking kumpiyansa, ang aking pagiging independent, ang aking mga relasyon, at ang kakayahan ko magtiwala sa ibang tao. Si Sydney Fink, kapatid ni Corey Fink, ay nagsabing nagsinungaling si Hailey Knight at sinira ang kanilang pagkakaibigan. Mahigit 15 taon ko nang kilala si Hailey. Magkasama kaming nag-high school at magkaibigan kami. Habang tumatagal, lalo kaming naging magkaibigan. Na lahat kami ay naging mga magulang, lalo pang tumibay ang aming pagkakaibigan. Ang aming mga anak na babae ay ipinanganak na magkaisang buwan lang ang pagitan at malugod naming tinanggap si Hailey at ang kanyang pamilya sa aming tahanan, sa aming pamilya at sa aming buhay nang walang pag-aalinlangan. Dahil doon, hindi namin kailanman pinagdudahan ang kanyang mga intensyon. Noong 2023, inimbitahan kami ni Hailey na maging content creator para sa Four Seasons. Parang panaginip ang oportunidad na ito. Pwedeng tumigil si Caleb sa bedside nursing at magagamit ko ang kananasan ko bilang professional na photographer sa bagong paraan. Nasabi kami na bumuo ng isang makabuluhang bagay bilang isang pamilya. Alam niya mismo kung ano ang mga pangarap namin at ginamit niya ang mga pangarap na iyon laban sa amin. Ginamit niya ang mga iyon para makuha ang aming tiwala at kunin ang aming pera. Pinagbukan niyang lahitimo ang lahat sa paggawa ng peking kontrata, pagpapanggap bilang kinatawan ng kumpanya, at paggamit ng iba't ibang numero ng telepono para magmukhang totoo ang usapan. Dahil sa panilinlang, nagbayad kami ng libo-libong dollar para sa diumano'y refundable na deposito sa biyahe. Gumastos kami ng libo-libo sa paghahanda ng biyahe, kagamitan, pasaporte, maleta at iba pa, dahil naniwala talaga kami sa oportunidad na ito. Nagbakasyon ng halos isang buwan si Caleb sa trabaho. Dahil sabi ng kinatawang, ipinagkunwari ni Hailey na siya, kailangan naming laging handang gumiyahe. Nag-resign siya bilang nurse para magtrabaho sa DM, para mapadali ang paglalakbay namin at masuportahan ang pangarap ko. Malaking sakripisyo yon na ginawa namin ng may tiwala. Ayon kay Sydney Fink, inimbita niya si Hailey at pamilya nito sa bahay niya. Noong isang pagkakataon, tumira sa amin sina Hailey, Charles, at ang kanilang anak na babae, kasama sina Bonnie at Scott, ang mga magulang ni Caleb, sa loob ng 2 linggo habang naghihintay sila ng lilipat ang bahay. Ibinigay namin ni Caleb ang kwarto namin at doon kami natulog sa mga kwarto ng mga anak namin para komportable ang pamilya nila. Noong panahon iyon, niloloko pa rin niya kami habang natutulog sa kama na ibinigay namin sa kanya. Di pa rin ako makapaniwala na ginagawa niya yon sa bahay namin. Nang mabunyagang totoo, nagbago ang aming tahanan. Hindi lang sakit, kundi parang nilapastangan kami. Dahil sa sobrang kaning namin, bumili pa kami ng hidden camera detector kasi hindi na namin alam kung sino siya at anong kaya niyang gawin. Sa kabila ng lahat, minalikula kami ni Hailey gamit ang peking luha at paulit-ulit na kwento ng paghihirap. Pinakita niya ang sarili bilang biktima at pinalabas na kontrabida ang iba, kaya nadulot ito ng tensyon at kawalan ng tiwala sa amin at sa iba namin mahalaga. Alam niya kung paano samantalahin ang aming malasakit at tiwala. Sinabi rin niya na may cancer siya na alam na naming hindi totoo. Ginamit niya ito para makakuha ng simpatya, pasensya at tulong sa amin. At mula sa napakarami pang iba, binantayan namin ang kanyang mga anak habang sinasabi niyang pupunta siya sa gamutan o kailangan niyang magpahinga. Sa kabuuan, si Hailey Knight ay nagnakaw ng $19,787. Nagsalita si Hailey sa kanyang paghatol. Alam ko ako ang may gawa nito at tinatanggap ko ang responsibilidad. Iniisip ko araw-araw ang aking mga naging desisyon at ang mga taong nasaktan ko. Ang pagsisisi ko sa aking mga ginawa ay dala-dala ko palagi. Maraming bagay akong sanay magawa ko ng iba, pero hindi ko na mababago ang nakaraan, paumanhin. Ang tanging magagawa ko na lang ay matuto mula sa aking mga nagawang pagkakamali at magpatuloy sa buhay. Gusto kong humingi ng tawad. Kailangan mong kausapin ang korte. Alam kong gusto mong humingi ng tawad, pero marinig lang nila ang sinabi mo at hindi ka pwedeng direktang kumausap sa kanila. Sige ba? Humihingi ako ng tawad kay Sydney at sa pamilya niya.
Si Sydney ay isa sa mga naging pinakamatalik kong kaibigan noon at masakit para sa akin na malaman na ang mga ginawa ko ay nagdulot ng matinding sakit sa isang mahalagang tao sa akin. Iniisip ko rin ang epekto nito sa sarili kong pamilya. Ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid na babae, at ang mga taong nagmamahal sa akin ay kinailangang pasanin ang mga naging buma ng aking mga ginawa kasama ko. Alam kong naging masakit ito para sa kanila at pinagsisisihan kong napagdaanan nila yon dahil sa akin. Ang aking mga anak na babae ang lahat-lahat sa akin. Sila ang dahilan kung bakit patuloy akong nagsusumikap na maging mas mabuting tao. Kapag tinitingnan ko sila, iniisip ko kung anong klaseng tao at ina ang gusto kong maging. Gusto kong makita nilang marunong managot, natututo, at patuloy na sumusulong ang isang tao. Noong nakaraang taon, nagtrabaho ako, sinuportahan ang pamilya ko, humingi ng tulong para maintindihan ang mga desisyon ko, at sinigurong di na mauulit ang sitwasyon. Magalang kong hinihiling sa korte na bigyan ako ng pagkakataong magpatuloy, magbayad ng restitusyon, suportahan ng pamilya, at patunayan na kaya akong matuto at maging mas mabuting tao. Maraming salamat po. Nagsalita ang abogado ni Hailey para sa kanya. Pakinggan ninyo. Salamat, kagalang-galang. Makikita nyo, tinanggap niya ang responsibilidad. Isa itong pagkakanali sa paghusga. Ito ay isang bagay na talagang bumigat sa kanyang balikat at tunay niyang pinagsisisihan. Tumawag siya sa opisina ko sa buong prosesong ito marahil mga 20 beses dahil sobrang natatakot siya. Dahil alam niyang ang ginawa niya ay nakasakit ng ibang tao. Kapag tinignan mo ang background niya, mapapaisip ka kung paano nagagawa ng isang walang record, rehistradong nurse na tumutulong at nag-aalaga sa tao. Ginagawang lahat ng tama, 30 taong gulang, at bigla na lang napunta tayo sa ganito. Bakit? Paano ba tayo umabot dito? Anong nangyari? Kaya wala talagang dahilan, palusot o anumang katwiran. Gusto ko lang banggitin ang ilang mga dahilan na pinagdadaanan niya noong panahong yon. Particular, isa sa mga yon ay ang kanyang kalusugan sa pag-iisip. Sige, may mga pinagdadaanan siya noon. May nireseta siyang gamot. Hindi niya iniinom ang gamot na yon. Nagkaroon siya ng postpartum depression, anxiety, OCD, at mga katulad na bagay. Pinagdadaanan niya ang lahat ng iyon, pero hindi yun dahilan. Napapasok kasi sa sitwasyon kung saan maganda naman ang intensyon mo sa simula. Mula sa pakikipag-usap sa kanya, pero ngayon, nasa sitwasyon ka na kung saan nagsisimula ka ng kumita ng pera at ito ay panlilin lang. At pagkatapos ay nadadala ka na sa ganitong mabilisang kalakaran. Siguro, iniisip mong nakakalusot ka hanggang sa hindi na. At ngayon, napunta ka na sa ganitong sitwasyon. At siya, alam mo, may kasong kriminal na siya dito. Ilan na lang ang kaibigan niya na yon? Wala. Dati, silang lahat ay kaibigan niya, pero hindi na ngayon. Naiintindihan naman. Kaya ang reputasyon niya ay talagang nadumisan sa napakaraming paraan. At binabatikos na naman siya. Hindi ito tungkol sa pagpapalusot o pagbibigay katwiran. Ikinukwento ko lang sa inyo kung anong nangyayari sa kasong ito at kung paano ito nakaapekto sa kanya. Pero ang pinakamahalaga, kung paano ito nakaapekto sa mga biktima dahil nagsalita ang mga biktima para sa isang dahilan at nagalit sila sa kanya para sa isang dahilan. Tama na yun, naiintindihan namin. Sana po, kagalang-galang na hukom, seryoso gininyo ang mga salitang sinabi niya na yon dahil totoo ang mga yon. Sincero siya. At hinihiling namin sundan at makipag-usap kayo, kagalang-galang na hukom. Sa huli, hindi pinakawalan ng hukom si Hailey Nate. Habang nagpapahayag ka, pinupunasan mo ang mga mata mo. Pero napansin ng korte na habang ikinukwento ng dating mga kaibigan mo kung paano mo sila nasaktan, nakatayo ka lang na walang emosyon. Hindi mo lang niloko ang mga kaibigan mo, mas pinalala mo pa ang panlilinlang. Pagkatapos, mas pinatindi mo pa ang panlilinlang. Sa kahit anong oras, pwede mo sanang sabihin, pasensya na, nagkamali ako. Nalampasan ko na ang kaya ko at lumala na ito sa isang bagay na hindi ko na kayang kontrolin. At ito ang ginawa ko. Pwede ka sanang nagsabi ng totoo. At kung ganito ang naging relasyon mo sa mga taong ito,
Maaring nawala mo pa rin sila bilang mga kaibigan, pero baka nagkaroon pa rin sila ng tiwala na naging tapat ka sa kanila. At malamang hindi mo sana nagawa ang ganitong uri ng pagkasira at pinsala na naidulot mo sa pamilyang ito. Kailangan kong itanim mo yan sa isipan mo habang tinatapos ko ang sasabihin ko. Binababago mo ang buhay ng mga tao dahil sa sarili mong pagiging makasarili at kasakiman. At kung wala ang kakayahan ng korte na isaalang-alang ang ilan sa mga bagay na yon, makukulong ka na sana. Sunod. Pero sa pamilya, gusto kong maintindihan ninyong lahat na kailangang umasa ang korte sa ebidensya. Kailangan kong sundin ang batas. At kung aasa ako sa mga sinabi ninyo na hindi mapapatunayan, hindi ko talaga yon maaari di sa alam-alam. At kung mapapatawa ko ng sentensya based sa mga bagay na yon, maaring maging illegal ang sentensya at sa huli ay mababaliktad ito. Kailangan kong sundin kung anong inilatag sa harap ko. At ang nasa harap ko ay isang tao na malinaw na kumuha ng pera at kailangan maparusahan iyon. Isang tao na malinaw ang gumawa noon. Pero wala na talaga akong ibang impormasyon bukod dun sa mga ibinigay ninyo sa akin na maaari kong sandigan sa pagpapataw ng hatol. Tama ba na dinakaw mo ang kakayahan ng mga tao na magtiwala? At bilang resulta ng iyong posisyon bilang isang nurse. At dahil ito ay isang Category C felony, gusto kong maintindihan ng pamilya na malamang na ganoon nga. Habang nararamdaman ninyong parang walang tunay na magiging epekto kung basta niya lang ibabalik ang pera, ang pagkakaroon ng Category C felony sa kanyang record ay magiging isang malaking epekto. Malamang na mawawala ang kanyang lisensya bilang nurse dahil sa pagkakaroon ng Category C felony sa kanyang record. Plano sanang bigyan ng hukom ng probation si Hailey, pero nagbago ang isip niya. Habang mas tumatagal akong nakaupo dito, lalo akong dapat magkaroon ng mas mabigat na parusa, hindi lang basta pagbabayad. Kailangan talaga. Sa tingin ko, tama lang ang 30 araw. Alam ko parang hindi ito sapat na panahon para sa pamilya, pero sinasabi ko lang na kailangan talagang may kaparusahan sa ginawa mong pagsira at pag-abuso sa tiwala ng mga tao. Hindi lang ito basta pagbabayad ng pera o pagkakaroon ng felony sa record na makakasila sa'yo. Kailangan mo magsilbi ng ilang araw sa kulungan dahil dito. At hindi ko sinasabing ang 30 araw ay mahaba. Pero para sa isang taong hindi pa nakulong at hindi pa napasok sa sistema, malaking bagay na ang ganong tagal. Kaya ipapataw ko ang 30 araw pero bibigyan kita ng 1 linggo para kusang sumuko para makapaghanda ka. Ayusin ang mga kailangan mong ayusin sa loob ng 1 linggo. Si Hailey Knight ay makukulong ng 30 araw, ngunit para sa mga biktima, hinding-hindi ito magiging sapat. Iyan ang pagtatapos ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Kita tayo muli sa susunod.